Richie Rivero may bigating offer sa Japan B-League at bilang patunay sa balitang to, nung naglaro ang Phoenix laban sa Magnolia, may isang scout doon na babae ang nanood ng live at pagkatapos ng game, sinabi nito kay Snowbado na may malaking future daw si Richie sa Japan B-League at nais nitong makuha kapalit ang isang big time offer. Si Richie ngayon, kinonsidera ng Phoenix bilang mainline ng kanilang opensa. Isa din sa nagpapaganda noon sa kanyang offense ay yung kanyang footwork lalo na sa mga Euro steps. Pero dahil sa traveling issues kaya iniwas-iwasan na rin to ni Richie. Gayunpaman naging banta si Richie sa ibang guard sa PBA dahil meron siyang defense mechanism. Hindi siya yung kailangan mo pang pagsabihan ng ilang beses dahil ayon sa former coach ng Phoenix, mabilis siya nakaka-adapt since nung sumalpak siya bilang second rounder. Role player si Richie, magandang dulot ng tandem nila ni Tyler Teo. Kumbaga, silang dalawa parang Adrian Nocom at Andre Karakot ng Rain or Shine. Sa 2025 to 2026 season, nagkaka-average lang naman siya ng 16.7 points per game, patunay ng kanyang kasipagan at mataas na IQ. Si Richie din yung sinasabi nila na kombinasyon ni Samboy Lim at Arnie Tuadle sa shooting at maraming moves at ganito daw talaga siya kahit sa college days pa. Ang tanging weakness niya yung kanyang inconsistency, yung drive niya sa basket pang old school pero classic at effective pa din talaga. Sa PBA, maraming guards ang kayang gawin ng mga ginagawa niya, may mas magagaling pa. Pero bakit nga ba si Richie ang gusto makuha ng scout na babae? Ayon sa kanya, iba ang dating ni Richie, magaling, habang meron din siyang karisma. Simple gumalaw, maganon daw ang kinukuha sa Japan B-League ngayon at hinala ng iba, baka gagawin lang din pamato si Richie sa ibang B-League team. Yung tinatawag nilang fan-base style, hindi naman masyadong gagamitin pero gagawing mukha ng kanilang team upang makakuha ng maraming fans. Hindi ko nga alam kung uso pa ba yan kasi sa basketball, hindi naman importante ang karisma, yung stats ang dapat tinitingnan pero bakit kumukuha sila ng mga charismatic players? Syempre, mapapaisip ka din kung bakit. 7 digits din daw umano ang sahuran kapag pumayag. May ibang netizens naman nagsabi na unahin muna ni Richie ang B-League habang bata pa. Tapos saka ng Phoenix, total nandyan lang naman daw ang PBA. Sa ngayon, wala pang sagot kung papayag na ba si Richie o hindi. Kasi dati na ding naglaro si Richie sa Taiwan League pero hindi din nagbunga at mababa ang output niya. Kaya umuwi na lang sa Pinas at nagpa-draft. Sa palagay nyo, dapat na bang pumayag si Richie sa offer na minsan lang dumarating sa isang player? Or wag na? Big news din itong susunod, Cedric Barefield kukunin na ng San Miguel. Ito ay ayon sa mga recent posts ni Snowbado na meron daw another big move ang SMB, lalo na medyo butas sila konti sa guard position. Magre-retiro na umano si Chris Ross. Balita ko, marami din daw kaibigan si Barefield na taga San Miguel bukod kay Ross. At sa tingin ko, bagay na bagay si Barefield sa kanila. Sa kanyang playing style, sa kanyang fast-paced, low-paced style na laro at napaka-shooter tapos consistent. At kapag nakakuha ito ng San Miguel, sigurado mas bababa ang playing time ni CJ Perez kasi pareha sila ng estilo sa kung paano gumagawa ng sariling offensive play. Pero ang kaibahan lang nito kay Barefield, ito na yata ang unang beses na mababawasan ang playing time niya. Sa buong buhay niya na nakabakuran lang siya sa Blackwater, binibigay sa kanya ang buong pribilehiyo na umiscore kaya nagkaka-average lang naman siya ng 18 points per game. Siya rin ang nag-iisang legit scorer dyan. Kung wala yung import lang si George King, masasabi ko rin na mas magaling si George King kaysa sa import nila ngayon. Kung mawawala sa kanila si Barefield, sino na lang ang bubuhat sa Blackwater? Kahit noon pa man walang pundasyon ng Blackwater dahil sa mga bagay na to. Yan ang nga bang sinasabi ni Jeff Carriazo na mahirap ipaglaban ng Blackwater dahil walang culture sa basketball. Bigay lang ng bigay, walang totoong kompetisyon. Kung naitatanong nyo, sino naman umano magiging kapalitan ni Barefield kapag nangyari na? Sa San Miguel, meron Jericho Cruz, may Jeron Teng, meron din Chris Miller na hindi pa nagagamit. It's either isa or dalawa sa kanila dyan or may future pick na kasama. Mataas kasi ang value ni Barefield dahil sa consistency niya at long time na kandidato sa mga accolades na individual. Tanong nila, magiging maganda kaya ang tandem nila ni CJ Perez sa backcourt?